Okay, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sana ay naandyan na kayo at magmuli tayong magkasama-sama sa ating pagpapatuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po uli ay nasa Isaiah chapter 24 at ito nga po ang ating live na daily devotion at ginagawa natin buhat dito sa Santo Tomas, Batangas. Ang ating mga kasama sa Touching Lives Christian Church ay nakakasama natin na nagjo-join dito at ang ibang kasama pa natin at kaibigan, kapatid sa iba't ibang lugar. So magandang gabi pong muli. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Sa gabi pong ito, tatalakayin natin ang Isaiah chapter 24 verses 9 to 11. Bago po yan, tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kami amang nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa napakadakilang araw, napakadakilang panahon, Panginoon, na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapagpatuloy ng pag-aaral at pagtalakay sa iyong mga salita. Patuloy namin itong matutunan, ano ang relasyon nito at kagandahan sa aming mga buhay at ito po ay aming mailapat at sa pamamagitan nito, makilala ka namin ng higit at makapagbigay kami ng karangalan at kapurihan sa iyo. Salamat, Panginoon. Samahan mo kami sa pag-aaral na to, maging ang mga kapatiran namin at mga kaibigan kasama na magjo-join sa gabi pong ito. Ikaw na po ang mangusap at magpaalala sa lahat, Panginoon, na sila po ay mag-join sa lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, nandito na si Pastor Claude. Magandang gabi sa iyo, Pastor. Okay, so tayo po ay magsisimula na. Kasama ko sa church si Juana. At nawa ang bawat isa ay makapag-join pa rin sa ating talakayan. Okay. So, kagaya ng nabanggit ko kanina, tayo po ay magpapatuloy at tayo ay nasa Kabanatang 24, talatang 9 hanggang 11. Kagabi ay natalakay natin ang talatang 6, 7 at 8 na tumukoy sa pagkaubos ng mga kaligayahan at ng awitan sa mundo. Yung inumin na mga alak na karaniwang kasama sa practices ng mga tao noong unang panahon at maging sa kasalukuyang panahon, ito ay mauubos at maging iyong pagtugtog ng tamborin ay tinalakay sa talatang 8. Titigil ang ingay at ang mga masasayang gawain. Bakit ito mangyayari? Dahil ang mga tao ay mga ngaubos, sila ay pupuksain ng Diyos dahilan sa kanilang mga katigasan ng ulo. Ito iyong pagpaparusa sa kanilang katigasan ng ulo. Okay, magandang gabi, Sister Irene. Okay, so itong ating tatalakay ngayon sa verse 9 ay pagpapatuloy ng ating binabanggit na pagkaubos ng kaligayahan at ng inuming alak sa kapanahunan ng Israel o sa kapanahunan na ibabagsak ng Panginoon ang kaniyang kaparusahan. Magandang gabi, Pastor Mario from Taguig. Kumusta po kayo? Salamat sa inyong pagsama sa ating talakayan. Okay, ang verse 9. Mawawala na rin ang pag-iinuman ng alak sa saliw ng awitan. Ang alak ay magiging mapait sa panlasa. Muli ito ay nangangahulugan at sumasakop sa isang panahon ng matinding kalungkutan at pagkawasak kung saan hindi na magkakaroon ng kagalakan o pagdiriwang sa lupain o sa mundo. Ito ay inilalarawan ng mga taong hindi umiinom ng alak sa saliw ng awitan. Yung pag-inom ng alak na may kasama ang awitan, ito'y nagpapakita ng celebration. At kahit sa kasalukuyang panahon, ito'y ginagawa ng mga tao ngayon. Pero syempre, bilang mga mananampalataya, hindi na natin ito ginagawa. Pero sa kapanahonan ng lumang tipan, ang pag-inom ng alak at yung awitan na may kasamang papuri, ito ay ginagawa nila. Ito'y normal na bahagi ng kanilang buhay. Pero sa sitwasyon na binabanggit sa propesiyang ito, ang gawaing ito ng pag-inom ng alak at pag-awitan ay mawawala. At hindi may binabanggit pa dito na ang alak ay magiging mapait ang panlasa. Ayan.
Naglalarawan ng talatang ito ng malagim na kalalagayan ng mga piniling mamuhay sa paghihimagsik at kasalanan. Yung makakaranas ng kawalan ng kaligayahan at mapait na lasa ng inumin, ito yung mga taong nagkasala. Ito yung mga taong hindi sumunod sa Diyos. Na sa pagkakataong ito ay paparusahan ng Panginoong Diyos, makakaranas ng pagbagsak at mga kahirapan na hindi pa nararanasan ng mga tao simula pa nung unang panahon. Inilalarawan nito ang isang sitwasyon kung saan ang mga tao ay hindi na makakatagpo ng kagalakan o kasiyahan sa mga bagay na dati nilang tinatamasa, tulad ng pag-inom ng alak at matapang na inumin. Magandang gabi, Brother BJ from POMCC sa Marikina. Ang tema ng talatang ito ay umiikot sa mga kahihinatnan ng kasalanan at paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay naglalarawan ng isang eksena ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng laman. The emptiness of the heart, emptiness of the action, no? Kung saan maging ang mga simpleng kasiyahan sa buhay tulad ng pag-inom ng alak at ang awitin ay naging mapait at walang saya. Hindi na nila mai-enjoy totally ang kanilang buhay dahil sa kanilang nararanasang mga kahirapan sa kapanahunan na iyon. Tulad ng pag-inom ng alak at ang awitin, ito ay bahagi na ng kanilang buhay noong panahon na iyon. Ang pagkawala ng kagalakan at kasiyahan sa mga aktibidad na ito ay nagsisilbing simbolo ng kabuuang pagkawasak at kawalan ng pag-asa na dumating sa mundo dahil sa pagsuway ng mga tao. So simula pa ng ating pag-aaral ng Kabanatang 24, itong pagkawasak na ito at kaparusahan na ibinibigay ni Yahweh ng Diyos ay epekto ng katigasan ng ulo. Ito'y sumasakop dun sa mga taong hindi pinansin ang mga utos ng Diyos, hindi sumunod sa Kanya, at hindi nagkaroon ng totoong pananampalataya. Bandang huli, mararanasan nila ang mga paghihirap at kaparusahan na magmumula sa Diyos. Ang pait ng matapang na inumin at ang kawalan ng kagalakan sa pag-inom ng alak na may isang awit ay kumakatawan sa espiritual na pagkawasak at kahungkagan, emptiness, na bunga ng pagtalikod sa Diyos. Ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng kahalagahan ng paghahanap ng katuparan at kagalakan sa relasyon sa Diyos, sa halip na sa panandali ang kasiyahan ng mundo. Yung sitwasyon na hindi na sila makakainom ng alak ay tumutukoy sa kawalan. Yung pagiging mapait ng alak, ito'y tumutukoy sa pagkakaroon ng mabigat na sitwasyon sa buhay nila. At dahil dito, hahanapin nila yung alak, hahanapin nila yung tamis ng alak. So yung paghanap na yon ay sumisimbolo doon sa kagandahan ng buhay na kanilang hinahanap. Sa pagkakataong ito, doon nila hahanapin ang Diyos. Subalit hindi na nila matatagpuan dahil tapos na yung palugit ng Panginoon sa kanila. Yan. Higit pa rito, ang talatang ito ay nagsasalita din sa mga kahihinatnan ng pamumuhay ng isang makasalanan at mapagbigay na pamumuhay. Ang ideya na ang matapang na inumin ay magiging mapait sa mga umiinom nito ay nagmumungkahi na ang mga taong namuhay ng marangya at mapagpasensya ay hindi na makakatagpo ng kasiyahan sa kanilang kalabisan. Ito ay nagsisilbing babala laban sa pagkahangad ng panandali ang kasiyahan at ang mga panganib ng pagpapatalo sa makamundong mga tukso, dahil sa huli ay humahantong ito sa kahungkagan at kapaitan. Ito yung masakit na katotohanan. Maraming tao sa kasalukuyang panahon na ini-enjoy ang buhay, masaya sila, nagpapakaligaya, nagpapayaman, kumakain, nagpapakasasa sa lahat at maging ang namumuhay sa kasalanan. Subalit, pagdating ng huling panahon, ay matitikman nila at mararanasan ang kabaligtaran ng kanilang nararanasan ngayon. Kasi yung kanilang pagpapakasasa sa buhay na makamundo at kaligayahang hindi kalugod-lugod sa Diyos, kinalimutan nila ang Panginoon. Hindi nila inintindi yung mga salita sa Biblia, yung mga pangaral ng mga pastor at sa mga iglesia. Hindi sila nanampalataya, hindi sila sumunod. Sa halip sila ay gumawa ng sarili nilang direksyon na malayo sa sistema ng Diyos. So maging maligaya man sila sa kapanahunang ito,
pagdating ng panahon, mababaliwala ang ligaya nilang iyon. Dahil sila'y makakaranas ng kaparusahan sa Panginoong Diyos. Samantalang itong mga nanampalataya, tayong mga mananampalataya, posibleng ang buhay natin ngayon ay hindi kasing ganda ng nararanasan nila. Subalit sa huling panahon, doon natin mararanasan ang pagpapala at kaligayahan na ibibigay ng Diyos. So ano yung pipiliin natin? Yung bang kaligayahan ngayon na pansamantala o yung pangwalang hanggang kaligayahan? So tayo po ay maaaring mamili. Well, tayo mga nakakonect at naka-join sa talakayan na to ay napalinaw na kaya tayo nandito at nakikinig dahil mas pinipili natin ang kaligayahan na ipagkakaloob ng Panginoon sa huling pagkakataon. Sa huling panahon na tayo nawala na at pag naubos na ng Panginoon yung lahat ng kasamaan dito sa lupa. Sa pagtatapos ng talatang ito'y nagpapahayag ng isang makapangyarihan na babala laban sa paghahangad ng makamundong kasiyahan at mga bunga ng paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay naglalarawan ng isang eksena ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng laman, kung saan kahit na ang pinakasimpleng kagalakan ng buhay ay nagiging mapait at walang saya. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng kawalang kabuluhan ng pamumuhay sa kasalanan. Sa halip, ito'y magdadala sa atin sa kapahamakan at ang kahalagahan ng paghanap ng katuparan sa piling ng Diyos. Yung panunumbalik sa Kanya, pakikipag-ugnay at pagtitiwala sa Kanya ng buong buo. Ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. At sa huli natin mararanasan ang biyaya at ang resulta ng ganitong pagtingin natin sa Diyos. Sa talatang 10, ang binabanggit dito, magulo ang lungsod na winasak. Ang pintuan ng bawat tahanan ay may harang upang walang makapasok. The city of confusion is broken down. Every house is shut up, that no man may come in. So medyo mabigat itong sitwasyon na ito, no? Nakasarado ang mga pintuan at walang sino mang makakapasok doon. Ibig sabihin ay sarado na. Wala nang pagkakataon na sila ay magbago dahil natapos na ang panahon na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang talatang ito'y naglalarawan ng isang lungsod ng kalituhan na nawasak at nagpapahiwatig ng isang ganap na pagbagsak ng lipunan at pagkawasak dahil sa paghatol ng Diyos, kung saan ang dating masiglang lungsod ay maiiwang tiwangwang at iiwanan. Ito ay kumakatawan sa mga kahihinatnan ng laganap na kasalanan at paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay nagsisilbing babala laban sa pagkabulok ng moralidad at binibigyang diin ang sukdulang kapangyarihan ng Diyos na magdulot ng paghatol kahit sa pinakamakapangyarihang mga lipunan. Kagaya ng mga napag-aralan natin sa mga naunang talata at naunang mga kabanata, gaano man kamakapangyarihan ang mga bansa o yung mga tao, gaano man sila kayaman, gaano man kalawak ang kanilang impluensya, pag sila'y hinatulan ng Diyos, wala silang magagawa. Aanit-aani sila ng kapahamakan at ang Diyos ang magbibigay nito sa kanila. Pag ang Diyos ang kumilos, walang sino man ang magiging mas makapangyarihan pa. Ang talatang ito ay bahagi ng mga propesiya ni Propeta Isaiah hinggil sa paghatol ng Panginoon sa lupa. Ang kabanata sa kabuuan ay naglalarawan ng pagkawasak na darating sa lupa bilang resulta ng paghihimagsik at pagkamakasalanan ng sangkatauhan. Ang imaheng ito ay sumasagisag sa kaguluhan na mangyayari sa mundo bilang resulta ng paghatol ng Diyos. Ang lungsod na kadalasang isang simbolo ng seguridad at katatagan sa sitwasyong binabanggit sa propesiya ay nasa estado ng lubos na pagkasira. Mawawala yung kinang, mawawala yung ganda o larawan ng katatagan at kaunlaran. Sa halip ang makikita ay pawang wasak, bagsak at puro kalat sa kalupaan. Wala na yung dating kagandahan ng mga lungsod. Ito ay makikita bilang isang pagtutulad para sa kaguluhan ng pagkawasak na darating sa buong mundo.
Iminumungkahi nito na ang mga estruktura at sistema na umaasa sa sangkatauhan para sa seguridad at katatagan ay mabibigo sa harap ng paghatol ng Diyos. Kaya na binabanggit natin kanina, kung umaasa ka sa seguridad na nagmumula sa mundo, wala kang aasahang pangmatagalang seguridad. Sa halip ay panandalian lamang. Ang seguridad na yan ay hindi magtatagal at hindi mo maaaring mapanghawakan. Ang ikalawang bahagi ng talata ay nagsasalita tungkol sa bawat bahay na sarado upang walang sino mang makapasok. Ang imaheng ito ay naghahatid ng mensahe ng kawalan ng pag-asa. Ito ay higit na nagbibigay diin sa paghihiwalay at pagkatiwangwang na mararanasan bilang resulta ng paghatol. Ang pagsasara ng mga bahay ay nagpapahiwatig na ang mga tao ay maghahanap ng kanlungan, ngunit walang mahanap. Ipinapahiwatig nito na ang mga tao ay dapat na bumaling sa Diyos at humingi ng kanlungan sa Kanya kaysa sa mga bagay ng mundong ito habang may panahon pa, sa ngayong panahon pa, hindi doon sa huling panahon na wala nang magagawa. Okay, magandang gabi kay Ate Linda Villarreal from Tarlac. I'm not so sure kung nasa Tarlac pa si Ate Linda ngayon. Ano po? Sila yung mga misyonero doon at isa yan, si Ate Linda, isa sa mga ginamit ng Panginoon para lumalim tayo sa pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Ayan. Ang mga tema na nasa talatang ito ay ang paghatol at pagkawasak. Ang propesiya hinggil sa mga kahihinatnan ng paghihimagsik at kasalanan. Ito'y nagsisilbing babala sa mga tao ng Israel at sa buong sangkatauhan ng mga kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos at pamumuhay sa pagsuway sa kaniyang mga utos. Ang mga imaheng ginamit sa talatang ito ay nagpapakita ng isang larawan ng isang mundo na nasa kaguluhan, kung saan ang mga sistema at istruktura na umaasa sa mga tao para sa seguridad at katatagan ay nabigo at kung saan walang kanlungan na matagpuan. Ang akala ng mga tao noon at sa kasalukuyang panahon, pag secured ang buhay mo sa lupa, secured ka na spiritually, secured ka na habang panahon. Well, kung hindi ka umabot, kung tayo hindi umabot sa paghihirap na to, halimbawa tayo'y mamatay na, kunin na ng Panginoon, pwedeng hindi natin maranasan ang kahirapan na to. Subalit, saan pupunta ang kaluluwa kung hindi tayo nagkaroon ng seguridad sa Panginoon? So, doon pa rin sa pinakamapangit at masadlak na bahagi ng mundo o yung impyerno na tinatawag natin. So yung mga taong sa ngayon ay nakatingin, umaasa sa ganitong material na struktura, physical, akala nila nandun ang seguridad nila, tapos hindi sila sumama sa Panginoong Diyos, hindi na sila sumunod at nanampalataya. Pagdating ng panahon, doon nila mararanasan at makikita kung ano ang epekto sa kanila ng maling pag-asa, ng maling seguridad na kanilang pinili at pinanghawakan. Ang mga tema na nasa talatang ito ay ang paghatol at pagkawasak. Ang propesiya hinggil sa mga kahihinatnan ng paghihimagsik at kasalanan. Ito ay nagsisilbing babala sa mga tao ng Israel at sa buong sangkatauhan ng mga kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos at pamumuhay sa pagsuway sa kaniyang mga utos. Ang mga imaheng ginamit sa talatang ito ay nagpapakita ng isang larawan ng isang mundo na nasa kaguluhan, kung saan ang mga sistema at istruktura na umaasa sa mga tao para sa seguridad at katatagan ay nabigo, kung saan walang kanlungan na matatagpuan. Ang mga propesiyang binabanggit sa talatang ito ay bahagi ng mga propesiya hinggil sa darating na paghuhukom ng Diyos. Ang kabanata ay nagsisimula sa isang pagpapahayag ng paghatol ng Diyos sa lupa at nagpapatuloy upang ilarawan ang pagkawasak na darating sa lupain. Ang kabanata ay nagtatapos sa isang pagpapahayag ng papuri sa Diyos na kinikilala ang kaniyang soberanya at ang kaniyang matuwid na paghatol.
Sa pagtatapos, ang talatang ito ay nagpapahayag at nagpapaalala sa mga tao na kalimutan na ang pagkahumaling at pamumuhay sa kasalanan at ang pagtitiwala sa mga gawa ng tao. Sa halip ay sa Diyos lamang magtiwala. Ipinapaalala na ang lahat ng gawa ng kamay ng tao ay walang magagawa at hindi maaasahan bilang proteksyon o mapagkukunan ng anumang pangangailangan. Sa halip sa tanging sa Diyos lamang umasa at humingi ng lahat ng mga pangangailangan. Okay. So, bago tayo magpatuloy, i-welcome natin si Ate Tess. Yan ang mga kasama natin sa Touching Lives nung simula pa lang. Siyempre, si Ate Jane Edhan from Mabini at mga kaibigan natin doon. Si Ate Jocelyn from Yasim Antipolo. Salamat po muli sa inyong pagsama sa ating talakayan. Ang panghuling talata na ating tatalakayin sa gabing ito ay talatang 11. At ang binabanggit dito, sa mga lansangan ay sumisigaw sila dahil kulang ang alak, nawala na ang kagalakan at nauwi sa kalungkutan, lahat ng kasayahan ay napawi sa lupa. Mahilig sa alak ang mga tao nung unang panahon. Well, sinasabi nila culturally related kasi nga malamig ang kapanahunan, ano? At may mga bansa sa panahon ngayon na yung alak ay isang ordinaryong, parang ordinaryong tubig lamang sa kanila. Dito sa Pilipinas, hindi ganoon katindi ang pangangailangan sa alak kasi mainit ang ating panahon. Pero mayroon ding mga tao na talaga namang pagka nakatikim ng alak ay parang ayaw nang umalis, ayaw nang huminto at parang hindi mabubuhay pagka hindi nakatikim ng alak. Well, sana sa ating mga mananampalataya dito ay hindi na tayo ganoon kagumon sa alak kasi makakasira ito sa ating pangangatawan. Hindi ko alam yung kaharap ko dito kung umiinom ito ng alak. Tubig lang daw, tubig lang. Kape, okay. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng panahon ng matinding pagkawasak at kalungkutan kung saan ang lahat ng kagalakan at pagdiriwang ay naglaho, na inilalarawan ng sitwasyon ng mga taong sumisigaw para sa alak sa mga lansangan. Sumisigaw sila at nagwawala, nasaan na ang mga alak, nasaan ang inumin. Nagpapahiwatig ito ng isang desperadong paghahanap para sa kaligayahan na hindi na makukuha. Again, yung kanilang paghahanap ng kaligayahan ay nakatuon doon sa mga material na bagay, yung alak, pleasures ng katawan, sa halip na sa Panginoong Diyos humanap. So again, ito'y naglalarawan ng isang mundo sa ilalim ng matinding paghatol kung saan kahit ang mga pangunahing kasiyahan ay wala. Sa panahon na mangyayari itong paparusang ito ng Diyos, wala na tayong makikitang kaginhawahan, pawang pangit, pawang pagwawasak at parang pawang kaparusahan. Pero kung tayong mga nakikinig dito, tayong mga totoong mananampalataya, hindi na natin ito mararanasan dahil kung tayo naniniwala doon sa pre-tribulation rapture, aalisin na tayo ng Panginoon dito sa mundo para hindi na natin maranasan ang ganitong kahirapan. Pero importante na ito ay ating mapag-aralan at malaman. Okay, magandang gabi kay Ate Judith Dasmariñas. Hindi ko alam kung nasan si Ate Judith. Dito ba sa Santo Tomas o nasa ibang bansa? Okay, mga kasama natin dati yan sa Yemelip. Sa partikular na talatang ito, nakatuon ang pansin sa pagkawala ng kagalakan at saya sa lupain. Gayon din ang desperasyon na umaakay sa mga tao na humanap ng aliw sa makalupang kasiyahan tulad ng alak. Sa talatang 7, binanggit ang pagkaubos ng alak bilang resulta ng pagkalanta ng ubasan. So yung alak sa kapanahunan noon, well, ito yung pagkakaiba. Yung alak sa kapanahunan na yon, ito yung ito yung wine na iniinom natin ngayon. Hindi ito ganon, hindi ito alcoholic. Yung alak na binabanggit ito, hindi alcoholic. Bagamat syempre, nakakalasing pa rin ito. Ito ay nagmula sa purong katas ng ubas. Kaya lang doon nga sa talatang 7, dahil nasira na ang mundo, nawala na yung ubasan, wala nang mapuproduce na mga alak. Kaya ang mga tao ay nagkaroon ng kakulangan sa inumin. Ordinaryong inumin sa kanila yung alak nung kapanahunan na iyon. Magandang gabi, Kuya Vince. Yan. So,
Sa talatang 11 naman ay ang pagiging mapait ng lasa ng alak at pagkawala ng mga inuman at awitan. Ang mga gawain ito ay karaniwang ginagawa sa mga pagtitipon at mga selebrasyon noon at maging sa kasalukuyang panahon. Yung mga pagdiriwang natin ngayon, lagi nang may kasamang alak at inuman. Minsan kahit hindi naman related yung alak sa tema ng selebrasyon, ay nandun pa rin ang inuman. Sa ating kapanahunan, saan mang lugar, ang alak ay isang normal na bahagi ng mga kaligayahan ng mga tao. Parang hindi kumpleto ang buhay pag wala ang alak. Subalit ito rin ay nagiging instrumento ng mga pagkakasala at iba't ibang uri o gawain ng imoralidad. Ayan. Sa propesiyang ito, binabanggit ang magiging pagkawala ng lahat ng ito o ng mga pangunahing uri ng kasiyahan. Ipinapakita sa talatang ito ang matinding pagkahumaling ng mga tao sa alak. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon sa mundo, ay ito pa rin ang hinahanap na tila hindi sila mabubuhay kung wala ang alak. Well, ito po ay simbolismo ng paghanap ng tao ng kaligayahan dahil doon sa nararanasan nilang kabigatan sa buhay. Ang talatang ito ay naglalarawan ng pagkawasak na darating sa lupa bilang resulta ng pagsuway at paghihimagsik ng mga tao laban sa Diyos. Ang kabanata ay naglalarawan ng isang pandaigdigang paghatol na makakaapekto sa lahat ng tao, anuman ang kanilang katayuan o posisyon o kalalagayan sa lipunan. Ang mga imaheng ipinakita sa talatang ito ay yaong sa isang lipunang nasa kagipitan, kung saan ang karaniwang pinagmumulan ng kagalakan, kasayan o satisfaction ay napawi. Ang pag-iyak para sa alak sa mga lansangan ay sumisimbolo sa desperadong paghahanap ng pansamantalang ginhawa at kasiyahan sa gitna ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Ang imaheng ito ay sumasalamin sa hilig ng tao na bumaling sa makalupang kaginhawahan at kasiyahan sa mga oras ng problema, sa halip na humanap ng aliw at lakas mula sa Diyos. Ayan, doon pa rin nakatingin at humahanap ng kaligayahan sa mga material o mga makamundong bagay. At yan pa rin ang kinahihiligan ng mga tao kahit sa ating kapanahunan. Ang pag-iyak sa halip na humanap ng aliw at lakas mula sa Diyos ang kinahihiligan ng mga tao. Ito ay representasyon ng aktwal na kalagayan ng tao kung saan nakatuon ng isip at puso sa halip na sa Diyos tumingin o humanap ng kaligayahan. Pinakikita rin nito ang kahungkagan at kawalang kabuluhan ng paghanap ng katuparan sa material ng mga bagay. Doon nakatingin sa mga bagay na wala namang magagawa sa kanila. Okay, may binabanggit dito na lahat ng kasayahan ay napawi sa lupa. Ito'y again nagpapahiwatig ng isang malawak na kadiliman at kawalan ng pag-asa na mangyayari sa lupain. Ang pagkawala ng kagalakan ay kumakatawan sa espiritual at emosyonal na pagkawasak na kasama ng paghatol at pagkawasak na inilalarawan sa halos kabuuan ng kabanatang ito. Ang pagdidilim ng kagalakan at saya ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo ng espiritual na kahungkagan at kawalan ng pag-asa na nagmumula sa pagtalikod sa Diyos. Ang tema na binabanggit sa talatang ito ay ang kaibahan ng pansamantalang kasiyahan ng mundo at ng walang hanggang kagalakan na nagmumula sa relasyon sa Diyos. Welcome uli kay Ate Ana, kay Sister Ana from 13 Martires sa Cavite. Kasama natin dito sa Touching Lives. Okay, ang talata ay nagsisilbing babala laban sa paglalagay ng pag-asa at kaligayahan sa mga bagay sa lupa na panandalian at sa huli ay hindi kasiyasiya o walang maidudulot na katiwasayan. Ang talatang ito ay nagbibigay ng babala at panawagan sa mga tao na suriin ang kanilang mga prioridad sa buhay. Saan ba sila nakatingin? Saan sila nagbibigay tuon? Nasaan ang kanilang pag-asa? Nasaan ang kanilang pagkapit? Sa Diyos ba? O sa mga material na bagay na ating nakikita at nahahawakan sa kasalukuyang panahon?
Sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, ang mga talatang binabanggit natin ay nagsisilbing isang matinding paalala sa mga kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos at paghahanap ng katuparan sa makamundong kasiyahan. Ipinapaalala nito ang kawalang kabuluhan ng paghahanap ng kagalakan at katuwaan sa mga pansamantalang bagay at hinihikayat tayo na humanap ng totoo at pangmatagalang kagalakan sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos. Ang talata ay naghahatid ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa kahalagaan ng pagbibigay prioridad sa ating espiritual na buhay, espiritual na kapanganakan o kaya'y kapakanan at paghanap ng ating tunay na kasiyahan sa Diyos. Mga kapatid, sa ating lahat na naka-join at nakakapakinig ng ating talakayan na ito, tinalakay sa mga talatang iyan ang takbo ng mundo nung unang panahon at ang takbo ng mundo sa kasalukuyang panahon. Hindi masyadong nag-iiba. Ang mga tao ay nakatingin sa material na bagay, sa mga pisikal na sitwasyon o mga makamundong gawain, makamundong pag-asa. Alam nating lahat ang kahihinatnan ng mga ganiyang sistema at sitwasyon sa buhay. Doon sila nakapokus sa mga materialistikong bagay habang kinakalimutan nila ang mga espiritual na bagay na tumutukoy sa Panginoon, tumutukoy sa ating pananampalataya. Kaawa-awa ang kahihinatnan ng mga taong ito, kagaya ng binabanggit dito sa ating pag-aaral sa Kabanatang 24, sila'y mauubusan ng kaligayahan, sila'y mapapahamak, sila ay mamamatay at mawawalan ng pag-asa. Bakit natin ito pababayaang mangyari? Mga kapatid, meron tayong role na kailangan gawin. Tayong mga mananampalataya, tayong nakakaunawa ng mga salitang ito na ating pinag-uusapan at nakakaunawa rin ng mga mangyayari sa mga susunod o sa huling panahon. Ito yung pagkakataon para ibahagi natin ang kaligtasan sa mga taong ito na hindi nauunawaan ang kahihinatnan ng kanilang buhay. Ibahagi natin ang Ebanghelyo, ibahagi natin ang salita ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan upang ang mga taong mapapahamak ay masagip sa kapahamakan. At atin silang idalangin, idulog sa Panginoon. Tayong lahat ay maging instrumento ng kaligtasan at hingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang kaligtasan ng mga taong yan upang hindi nila maranasan ang kahirapan na binabanggit dito. Kung mayroon naman dito sa atin na hindi pa nakakasigurado ng kaligtasan, simple lang po ang pwede nating gawin. Ibigay lang natin ang ating buhay sa Panginoong Diyos, manampalataya tayo sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay at sigurado na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kasiguraduhan ng kaligtasan. Pagdating ng takdang panahon, tayo makakasama niya doon sa kalangitan at tayo ay magpupuri sa Kanya ng walang hanggan. Okay, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa gabing ito, sa inyong pakikinig at pagtitiyaga sa ating araw-araw na pag-aaral. Nawa ay natuto po kayo sa ating pag-aaral at kung meron kayong mga katanungan, wag po mag-aatubiling magtanong, mag-send ng message o comment dito sa video na ito. At pipilitin po natin sa biyaya at gabay ng Panginoon na masagot ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pwede po ninyong imbitahin sa mga susunod na araw ang inyong mga kaibigan at kakilala. Ito po'y ginagawa natin araw-araw tuwing alas 7 ng gabi sa pamamagitan ng Facebook. At kung meron namang hindi nakaabot sa panimula ng talakayan, again, ito po'y nakasave sa Facebook at pwede uling panoorin. Kung malampasan naman ninyo ang 30 days na nakalagay doon, ay pwede po kayo mag-message, pwede naming isend sa inyo yung mga video o yung link ng video para mapanood po ninyo ng mapanood ang ating mga talakayan. Maraming salamat po uli sa inyong lahat. Sa ating po pagkatapos, samahan ninyo ko sa ating panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa napakagandang talakayan na ibinigay mo sa amin. Salamat sa salita mo, Ama, na patuloy nagbibigay ng paalala at babala sa bawat isa. At salamat sa encouragement nito, Panginoon, na kaming mga iniligtas mo na ay maging instrumento sa pagdadala nito at sa paghahayag sa ibang tao na wala pang kaligtasan. Ama, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan, patuloy mo kaming gamitin mightily, Ama,
upang kami maging instrumento ng pagliligtas ng mga tao. At ikaw ay patuloy naming mabigyan ng karangalan at kapurihan. Ang mga ibang kasama namin, kapatid, kaibigan na wala dito, nawa sa mga susunod na panahon ay maka-join din po sila at kagaya namin ay makapagbigay ng karangalan sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon, patuloy mong gabayan at pangunahan ang bawat isang naan dito. Ikaw po ang nakakakilala sa kanila, Ama, sa aming lahat, ang aming mga sitwasyon. Ikaw po, Panginoon, tumugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, dakilang Diyos. Pangunahan mo po kami at pagpalain. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama. See you tomorrow. Bye po.